Ulat na revelasyon ng lumabas ngayong araw matapos umamin naman si unang ginang Liz Dasmag sa pagkakasangkot sa pagbebenta at paggamit ng iligal na droga. Sa isang hindi inaasang panayam isiniwalat ni Liz Satanas ang kanyang koneksyon sa isang operasyon ng ipinagbabawal na gamot at matagal nang iniimbestigahan. Agad namang umani na matinding reaksyon ang kanyang pahayag mula sa publiko. Ayon sa mga ulat, ang pag-amin ay isinagawa sa harap ng ilang opisyal ng gobyerno at miyembro ng media kung saan hindi na iwasang mga gulantang maging ang mga ilang kaalyado ng administrasyon. Mabilis ding umaksyon ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas upang magsagawa ng mas malalim na investigasyon. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang ukol sa mga revelasyon ng unang ginang. Samantala, hinati naman ng isyong ito ang opinyon ng taong bayan. May ilan ang nananawagang peke at politikal na motibo sa likod ng pag-amin, habang ibang nananawagan ng hustisya at pananagutan. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na hakbang ng mga otoridad at ang magiging epekto nito sa imahe ng kasalukuyang administrasyon. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Etchosin, I me, never again. Huwag ka drama-drama. Nakita mo, sumasama ka kay Inday Sara sa kanyang mga campaign sortie. Pinupuntahan ka ba ng tao? Sinusuka ka na. Ang sinisigaw Duterte, then nakikiride ka, rider ka eh. Riding in ano ka ba? Hindi pwede namin tanawingin ng utang na loob. Yung iba nagsasabi, kailangan natin dahil si Amy lang ang nag-expose ng ganito. Hindi si Amy ang nag-expose ng ICC. Hindi si Amy ang nag-expose ng paggigipit kay Duterte, kay Inday Sara. Hindi si Amy ang nag-expose na may political persecution. Ako lahat yon. Hindi ko yan pinagyayabang dahil ang nakataya niyang buhay ko. Kaya gusto nila akong gurgurin. Hindi porket ganon, utang na loob natin kay Amy kasi siya nag-open ng investigation. That's BS. Pangalanan niya, ang kapatid niya, mag-file siya ng impeachment, sa kapatid niya, isulong niya lahat yan, yung pinsan niya, although hindi ma-impeach yung pinsan niyang speaker, pero pwede niyang i-push sa ombudsman na kasuhan ang mga kamag-anak niya. Ginawa ba niya? Pumunta nga siya sa campaign sortie ng bangag niyang kapatid. Tinaas yung kamay niya nung alam niyang binabasura na nakita nila. Nung 23, kailan ba yun? Nung kinidnap nila yung Pangulong Duterte na buong mundo ay nagsilibrar with PRRD, alam nila na sobrang lakas ng Duterte support, ng support sa mga Duterte at sobrang gising ang taong bayan. Kaya lumipat siya. I don't know kung ano naging chika boom boom nila ni Inday Sara. Sabi ko nga, hayaan ko sila, politically friendship sila. Hindi ko na business yan whatsoever. Pero kitang-kita na pinagtatakpan niya yung kapatid niya. Hindi niya pwede, mga palangga, yung mga grade 1, kung may grade 1 dito, hindi mo pwedeng isisi sa cabinet secretary yung kapatid ko. Kawawa naman, napaligiran ng mga gunggong, mga lulong. BS. Sinungaling. Ang kapatid mo ang nag-uutos ng lahat at ang sister-in-law mong kawatan, kidnapper, and everything. Huwag mo kaming binubudol sa lulong-lulong mo na yan na meron kang patikim-tikim, meron kang mga teleserye eklabush. Kung magaling ka magdrama, gusto ko lang sabihin sa'yo, flat 1 ang grade ko sa beginning acting. Pero hindi ko yan gagamitin na magdrama sa taong bayan para makakuha ng boto or what. Kaya alam ko ang mga hilatsa ng dramatization 101. Okay, dramatization, acting 101 yung sinasabi ko. 'Di ba? Kaya wag mo tigilan mo kami sa mga hanash mo, Amy, kung talagang gusto mong, okay? Gusto mong kasuhan yung pinsan mo. Matagal na. Pero ayaw mong gawin. 'Di ba? Ayaw niya gawin, mga kababayan. Bakit? Sabi ko nga, dugo niya yan eh. Kaya niya ginagawa ngayon, hindi niyo pwedeng pasalamatan niya. I don't give a damn. Yung mga nagpo-promote kay Amy, pakialam sa kanilang pagpo-promote. Ang gusto ko lang na i-educate kayo at gisingin ang inyong mga dugo. Ito po ay isang, alam ko, mas matalino pa nga kayo sa akin eh.
Gamitin niyo yung utak ninyo. Kasi ako, kung ako ay katulad ng iba, natatangu-tangu lang, di syempre, di ba, pinromote siya ni Inday Sara, ay, uki tayo. Kasi si Inday, ganyan. Strategize, julul. Hindi ako ganun. Hindi ako tanga. Bakit sige nga? Never niyang sinisisi yung kapatid niya. Ang sinisisi niya yung mga nakapaligid. Sino ba presidente? Yung nakapaligid? Sino ba ay may power? Yung nakapaligid? Eh di yung kapatid mo uto-uto, the more na dapat matanggal siya, the more na dapat manawagan ka na siya ay mag-resign dahil hindi siya karapat dapat maging presidente dahil napakahina niya, weak naman talaga siya, dahil napapaligiran siya ng mga judgment, hindi niya kayang magdesisyon as a president, as a commander-in-chief, right? Sino pinagluloko mo? Huwag niyong iboto yan. Ginagamit niya si Inday. Gamitan lang, I will not vote for her, sabi ni Barbarian Mihos, right? So ngayon, nakikita niyo, kaya, tapos bibitin-bitinin niya pa yung lulong-lulong na yan. Si Lulong na yan. Si Marcos Bangag, mga kababayan, ang decision maker. Kumbaga, siya yung tatay ng mga bangag. Isang click niya lang, isang green light lang, isang push button lang, eject lahat yung mga sinasabi niyang jejemon. Pero bakit hinahayaan ni Amy at kinakampihan pa ang kanyang kapatid? Hindi niya kaya. Hindi niya kayang sabihin sa taong bayan na ang kapatid niya ay addictus benedictus. Tapos iboboto mo? E di pa ulit-ulit lang, investigate, in aid of legislation. Ay, naku, kinidnap si PRRD. Naku, naglabag ng batas, kadyutahan. Sabi naman ng kabila, sasagutin namin yan. So magsasagutan. Alam niyo naman sa Pilipinas, natitwist ang batas. Nasasamantala nila ang judicial process. Nakapag-fabricate sila ng address. Papunta tayo dyan mamaya. Sa akin, di ba? Ang pagigipit kay Harry Roque. Recently, di ba? Kinasuhan nila si Harry ng qualified human trafficking. Qualified human trafficking? Wala naman tinraffic si Harry. Gumawa lang sila. Galit na galit sila kay Harry. Sino ang galit na galit kay Harry? O Amy, alam mo yan. Okay. At alam na alam po ni Amy, actually mga kababayan, alam na alam ni Amy na ilalabas ko ang pulburon video. O, di ba? Ngayon, lumalabas ka ngayon sa picture. Di ba alam na alam mo, nasa Hong Kong ka rin nun ah. O, may nakapagsabi na sa'yo na ilalabas ko ang video. O, huwag ka magmaang-maangan. O, ang gusto mo nga nun, makuha mo yung kopya. Ang gusto niya makuha niya yung kopya para what? Anong sabi ko? Don't trust that Amy. Huwag mo ibigay yan. Baka bilhin niya or what, ganon, durugin or whatever. Alam po ni Amy Marcos siyang showing ng pulburon. Nandoon siya, di ba? May nagsabi sa kanya na si Maharlika ay may kopya ng pulburon video. Right? Oh, pero ngayon, ano ginagawa mo? Kunyari, wala kang alam. Kunyari, ang kapatid mo ay napapaligiran ng demonyo, mag-ano-ano ka kay Inday Sara dyan. Oh, ngayon, ang mga tao ay ginigipit, gustong gurgurin. Oh, kita mo lang yan si Spokes Harry Roque, wala kang ang komentaryo dyan, di ba? Imagine mo lahat na lang papailan ng kaso. Anong sabi nila? Dahil bakit papailan ng kaso si Harry? Bakit siya papailan? Kasi nga siya yung pinagbibintangan. Okay? Na nagpakalat ng pulburon. Bakit siya? Kung hindi, ito ngayon. Kaya nga sabi ni Harry, mag-file kayo ng kaso dito sa Amerika laban kay Maharlika si Bangag Jr. ng defamation case up to this for the record. Wala pa pong i-file si Bangag the defamation case against me. At sabi ko nga, excited akong makaharap kami sa korte. Kasi doon ko maipipresent ang authentication ng video. Wala pa rin, puro yapang lang. Puro pananakot lang. Di ba? Puro pananakot lang ginagawa nila. Ito si Harry. Bakit ito si Atty. Harry Roque? Ayaw nilang tigilan si Harry. Human trafficking daw.
Wala naman tinraffic. Si Lisa Tanas, kidnapping ang ginawa. Tapos walang ginagawa yung DOJ. Kasi nga, gigil na gigil sa atin, sa ating mga nagpapahayag ng katotohanan. Ano sabi ng comment? Sabi niya, magaling na artista si Amy. Oh, nag-arte-assistant din siya. No, hindi siya magaling na artista. It's a challenge siya. Gusto niya acting 101. Lalampasok ko siya kung talagang acting. Sa totoong acting ng buhay, yung dramatization 101. Kaya nga natin nabubuking kasi hindi siya magaling umarte. Ang acting-acting niya lousy. Di ba? Okay, sabi ni Candy, kapag AI manipulated ang video, mag-iiba po ang pixels and resolution. I watched the Pulburon a lot of times at si Bangag yan. Wish lang niya Korean siya, mangarap siya. Yes, exactly. Kasi inano na yan inano yan ng forensic expert nga, ika nga. Sabi ni Annalyn Corpus, wear green t-shirt sa pagboto. Ayun na nga, mag-wear kayo pero walang pangalan. Dapat plain lang. Ano sabi? Palangga? Emotion? Ang pinaiiral na natin kay Amy? No. Utak. Utak ang pinaiiral natin, hindi emotion. Sino nagsabi? Utak. Anong emotion pinagsasabi? Ito, makiniwala kayo. Ang nagsasalita sa inyo ni Piso walang nakuha sa mga Marcos. Yun lang. Alam nyo naman kung ang tao ay nagpi-PR, kung may motivation para i-promote ang isang tao. Diba? Mararamdaman nyo yan. Sabi ko nga sa inyo, mas magaling kayo sa akin. Ito lang ang tanong ko. Tanga ka ba na maniwala kay Amy Marcos na ang may kasalanan ay ang mga cabinet secretaries na nag-group effort para kidnapin si PRRD? Tanga ka ba? Di ba hindi? Sino ang nagplano? Di ang amo nila, si Lisa Tanas at si Bangag. Tapos ang sisisihin niya, cabinet secretaries. So ikaw ba natatay ka? Di ba? Ikaw ang, wag na lang yung tatay. Ikaw yung isang presidente ka sa kumpanya. Ikaw ang nakikita mo. May mga ginagawang anomalya. Tapos yung mga tao, wala kang ginagawa. Tapos ano sasabihin? Ay, napapaligiran ka lang kasi ng mga demonyo. So mananatili ka, nagbulag, pipi at bingi? Diba? Huwag kang syunga. Hindi emotion ang pinaiiral ko. Utak, darling, utak. Hindi emotion. Pwedeng emotion, yung iba ginagamit nila, pera. yung motivation. Not emotion. Ako ang ginagamit ko utak, not emotion. Yung iba ang ginagamit, money and motivation. They are motivated to defend Amy Marcos because of money. Right? Ako, kung ako ay motivated because I'm Duterte, ganito, ganyan, may pakinabang ang mga Duterte. Walang pakinabang sa akin ng Duterte. Sa mga kaso ko, wala akong hiningang tulong. Hindi katulad nung isa, hindi nabigyan ng tulong ng mga Duterte, nagbaliktad, mga ganyan. Ako hindi. Dahil sabi ko sa inyo, mga kababayan, hindi naman sinabi ni Duterte at ni Inday Sara, Maharlika, ipagtanggol nyo kami dahil kapag may nangyari sa'yo, susuportahan ka namin. Walang ganun. Laban ko to eh. Emotion ko to para sa taong bayan. Yan, with that, meron ako emotion. Di ba? Emotion sa katotohanan. Not emotion dahil galit ka lang. May basis yung emotion na sinasabi natin. At tanga ka ba? Nagpapaniwala ka kay Amy Marcos na ang may kasalanan yung nakapaligid sa kanya? Kahit saan ka, kahit sa ospital ka nagtatrabaho, sa isang komunidad, maliit sa isang tindahan or whatever, yung head, okay, yung presidente, yung CEO, di ba? Siya ang may power. Kapag ang mga tao niya ay nagbabangag, bangag din yung CEO. You know? I'm not that tanga, no? Kaya ako kinakampin ko na wag iboto si Amy Marcos. I-shoot nyo sa inodoro kasama yung mga pulawan na yan. Kasi kung totoo siya, matagal na. Kung totoo siya para sa Pilipino, matagal na. Dahil sinabi mismo sa akin
Hindi ko lang mapangalanan yung tao dahil di naman ako, yung taong yun, ay nagbigay ng impormasyon. Pero sinasabi sa akin, maniwala kayo, sinabi ko yan, January. Kaya nga hindi ko siya binabanatan ng bonggang-bongga. Sabi ko, sige, bigyan natin ng chance. Ito bago pa December pa lang yun. Magsasalita daw si Amy, nasasabi na yung kapatid niya, addictos. Saan paasa sila? Huwag nyo nang antayin, nasasabihin ko pa yung pangalan. Pero hindi na. Hindi naman ako katulad nung mga bangag dyan. Tama na malaman ninyo na ginagamit kayo, ginagago kayo, gusto lang ni Amy ng boto ninyo. Hindi po emotion ang ginagamit natin dito. Utak! Critical thinking. Alright? Hindi ganun. Na emosyon. Kung tutuusin, emotion na lang. You know what? Kung ang ginagamit, ang dami nyo naman nanonood sa akin palangga. Kung ito ay pinag-uusapan natin dito, pera, emotion, lahat ng topic sa social media, ginangal-ngal ko, showbiz, honor, ang daming nag-topic niyan, right? Ayan, pera, honor, di ba? Patay, gamitin natin. Di ba? Ganun yung mga bangag eh. Pati hindi yan ang laban natin. Ang laban natin, i-expose ang mga jutang ginimes na ginagago tayo. Alright? Oh, okay. Ngayon, mga kababayan, okay, sabi ni Raven, kung mapapauwi si Pangulong Duterte, maniniwala ako. Alright? Okay ha? Sabi ni Anton, Maharlika, grabe talaga si Amy, mangga babalupa. Buti alam mo. Ay, nako. Popularity ang gusto nila, sabi ni Luna. Manga also wants to twist and downplay your expose, Ma'am Maharlika. Ayun na nga. Commander-in-Chief, pwede rin. Oo. Hindi si Amy ang nag-expose nito. Excuse me, hindi ikaw. Kaya hindi ako magpapasalamat. Hindi tayo magpapasalamat. Di ba? Si Maharlika ang nag-expose lahat. Kaya tigilan nyo yung mga kajotahan mo, Amy. Tigilan mo yung pagsisisi mo. Kaya gigil ako sa habang pinapanood. Tinanong ka, sino si Lulong? Ay, abangan na lang yan. Di ba? Si Lulong daw yung nakapaligid kay sa kapatid niya. Wag na wag niyong iboto yan. I-shoot niyo sa inodoro. No to Marcos. Ano? Sabi ni Jamel, nagko-comment yung galit din kay Amy ay mga tilawan at hayaan mo sila. Kasi nga si Amy, ito mo Amy kalaban mo. Galit sa iyo yung mga bangag. Di ba? Kasi ayaw mo maglaro. Ayaw mo magsabi ng tama. Naglalaro ka kasi, namamangka ka sa dalawang ilog. Nakita mo kasi kung paano kadami ang supporters ng mga Duterte. Ako nakita yan ng dalawang mata ko sa Netherlands. Nakita ko sa Vegas, nakita ko sa baba ako pumunta yun sa Europa. Na ang mga tao nag-spend ng pera nila sa pagmamahal kay Pangulong Duterte. At walang ganyan ang mga Marcos Addictus Benedictus. Noon, nung kinakampanya ko kayo, nung lumalaban tayo sa electoral protest, kinampanya ko yun si Amy 2019. Sinabit-sabit ko pa yung mga kaputahan, mga banner-banner. We spend our own money. Kaya wala kayong maibaliktad sa akin o maibato na si Maharlika, okay, ay binayaran ninyo or nagbigay kayo ng pang-party dito. Wala nga kayong binigay ni piso, hindi naman kami nanghingi. Yung mga inyong mga banner-banner, hindi kami nanghingi sa inyo, sinuportahan namin kayo. Sa ngalan ng akala namin, i-ready niyo yung sarili niyo at gagawa kayo ng tama. Ngayon, uululin mo na naman kami na nasabihin mo ang may kasalanan. What? Ang may kasalanan yung mga nakapaligid sa kanya. Diba? Siya ang commander-in-chief, sabi nga ni Dens. Siya ang commander-in-chief, commander-in-chief. So siya ay may control ng PNP, AFP, lahat siya ang may control. Kaso lang si Lisa Tanas ang nagkukontrol, ang ginagawa nila mag-kidnap, mag-smuggle at kung lahat-lahat na at manggipit, mag-file ng mga kaso laban sa amin, hindi ko kayo uurungan. Hanggang sa huling hininga ko. Hindi ako natatakot sa inyo, lumaban lang kayo ng parehas. Legal sa legal. Di ba? Nabuking ko nga sila na tinatago nila ang warrant of arrest dyan sa Pilipinas. Yung mga nagsasabi sa akin, umuwi ka na Maharlika sa Pilipinas. Hoy,
mga nget pa, mga makyuho, hindi yan ang bahay ko. Wala akong bahay dyan, wala na akong babalikan. Ano ba ang gusto nyo laban? Jugjugan? Kamao sa kamao? Gusto nyo pala ng ganyan, ba't di kayo pumunta dito? Nangahamon kayo. So, ganun lang ang kaya nyo laban. Pauwiin nyo ako para gurgurin nyo ako. Utak ang nilalaban ko dito. Utak at legalidad. Kaso, yung bangag na si Lisa Tanas, si Marcos Jr. ay binababoy ang batas ng Pilipinas. Nag-fake ng address ko, si saldi ko, lahat ng mga kampo ni Lisa, nagpeke, gumawa para sila maka-file ng kaso sa Pilipinas. Pero si Bangag mismo at si Lisa Tanas, sinahamon ko yung buwaka ng inang yan. Kung na-defame, kung nagsisinungaling ako sila dapat ang mag-file ng case dito sa California. Total, meron namang ginastusan si Lisa Tanas na 4 na kaso. Marami nga, 7 kaso dyan, 7, 10, 20, 50, 100 siguro. I don't know kung ilan ang kaso niya. Pero bakit takot si Bangag na mag-file ng case regarding that pulburon? Bakit siya gumagamit ng NBI na mga julol dahil daw yung pulburon ay inciting to sedition? Bring it on. Nananakot pa kayo. Akala niyo man takot ako sa inyo, mga duwag kayo eh. Kayo yung mga nagtatago sa panggagago sa batas. Kaya Aimee, di ba? Huwag mo kaming budulin. Hindi ako magtatagal dito sa industriya na ito. Shit, may industriya na tayo. Hindi ako magtatagal. Di ba yung mga narinig mo sa showbiz? Hindi ako magtatagal sa industriyang ito, okay, kung syunga katulad ng iba dyan. Dahil ako ang reyna ng murahan dito. O, aminin ko yan. Ako ang reyna na nag-expose ng kaletsyan. Lahat yan, yung iba dyan, okay, bago pa nagsilputan yan, lalo na yung mga trolls ni Lisa, ay mga ano ni Lisa, nagtatago yan sa mga cartoon character. Yung pagmumukhang to, payat pa ako noon, leche, 20 pounds lighter. Ngeta, I was 20 pounds lighter during that time, darling. Kailangan maibalik yun. Ganun pa yung face lock ko. Yes, Charmaine Chin. Di ba? Minura ko na lahat ng dilawan and expose ko na silang lahat na hindi ko tinago yung alindog ko. Ngayon pa ba ako matatakot, Jensen? Hello? Wala pong talawan sa lahi ko. Right? Hi, Zian Lu. As a Singaporean citizen, do not vote Aimee Marcos. Oh, thank you. Really? Talagang Singaporean ka palangga, ah? Anyway, mga kababayan. Kaya wag tayo magpabudol muli. Alright? Wag tayo magpabudol dito kay Aimee. Maniniwala, paano tayo maniniwala? Sige, pagbigyan na lang natin. Maniniwala lang kami kung sasabihin niya na ang kapatid niya ay weak, addictus, at mayroong kapangyarihan na dapat ay hindi ginawa ang pangidnap kay Pangulong Duterte. Kinidnap po nila si PRD. Sabi nga ni Miss Hanelet, ang mga hiring-hiring ni Aimee, ek-ek lang yon. Ek-ek-ek. Diba? Yung mga nagcha-challenge sa akin, nandiyan yung mga giatay na pinauuwi ako, kumuha muna kayo ng visa, mga yawa. Kumuha kayo ng visa, dito tayo. Okay, magjugjugan tayo dito kung yun ang gusto nyo. Right? Miriam Ordanesa, yes, Duterte 10. Dapat may concrete actions kay Aimee. Kay Aimee, hindi puro dak-dak lang election time mo pa ginawa, sabi ni Lenny Fermin. Yes. Di ba? Dak-dak. Ano yan? Sabi ka ni Inday sa kanya, di ba, si Aimee daw, paano ba sabi ni Inday na magpapauwi kay PRRD, gano'n, joke lang si Inday. Ngayon, ako, mga kababayan, sabi ko sa inyo, syunga ka na lang kung ipagtatanggol mo si Aimee, excuse me. Diba? Ang kapatid po niya, dapat finailan niya na ng impeachment, ang kapatid niya. Lumabas na sa bunganga ni Aimee Marcos na
napapaligiran yung kapatid niya ng mga lulong o lolong. Yan ay malinaw na walang silbi ang kapatid mo bilang presidente, bilang leader ng Pilipinas. Bakit katahimik? Bakit ang tinutuligsa mo yung mga cabinet secretaries, sila Remulla? Dapat naman talagang tuligsain yan. Pero yung mga yan ay sumusunod lamang sa utos. Yung ICC na yan, tungkol kay Inday, Jenilyn, hi Jenilyn, hindi yan bago. Sinabi ko na nga lahat sa inyo yan eh. December 2020, not December. Was it December? November 18, 2023, yung expose ko sa inyo, Oplan, eliminate the enemies. O eliminate the Dutertes. Hindi si Amy nagsabi yan. Alam ko na yan. Giingon, giistorya ko na sa inyo tanan, nano man kamo. Lulong or lolong, sabi niya ni Hasley, di ba? O recently, mga kababayan, recently anong ginagawa nitong mga ano na to? Itong mga bangag na ito. Yung Malacanang press corps, hinihigpitan daw nila yung, saan ba yon? Yung balita na yon. Alright, tignan natin dito. Ayan. Hinihigpitan na nila yung mga reporter na, yung accreditation ng mga reporter doon sa press briefing ni Clarissa Taratara. Diba? Na ang sinasabi nila dito na dapat ang mga media or yung mga reporter na makiisa o maging part ng Malacanang press corps na ito ay mayroong yung mga media company daw at least may 5 years experience. Tapos yung mga reporters na pinapadala kailangang eksperyensyado din. Tapos, kung ang sabi dito ayan. So, PCSO pa mismo ang pipili. Yung Malacanang bangag mismo ang magpipili sa mga reporter kung sino lang ang magko-cover sa presidenteng bangag. Imagine mo, sila ang pipili na ikaw si ganito. Anong ibig sabihin yan? Martial law na ito. Bakit sila ang pipili sa magtatanong doon ng mga reporter? Hindi naman ganon. Pwede nila mag-apply ka ng accreditation kasi kahit dito sa Amerika ganon, pero hindi ka pipili kung sino ang reporter na ipapadala ng news outlet. Pero ngayon, tignan mo. Okay? Kailangan daw, ang sabi nila, pwede nilang i-grant yung accreditation, pwede din nilang i-revoke. Depende sa kanila, sa mga bangag. Kasi kunin lang daw kasi nila yung mga reporter ng the best of the best. Really? O kukunin nila yung reporter na kaya nilang i-twist, kailangan nilang susian, kailangan nilang bayaran, kaya nilang sindakin. Nakita ninyo? Panahon ni Duterte, wala naman to. Kahit panahon ni Noynoy, walang ganito. Na sila ang pipili. Kahit, di ba, kung sino ipapadala ng mga news outlet, ay yun ang pinapadala. So, ang sabi pa nila dito, pag nag-false reporting daw, ang mga news media ay i-revoke nila. So, sino ang magsasabi na false o fake yung report? Sila. Sila lang ay may katangi-tangi. So, the moment that isang reporter nagtanong o nag-report, di ba? Na hindi ayon sa panlasa ng mga bangag, pwede na sabihin, ikaw sinungaling ka. So, i-revoke natin ang inyong mga accreditation. Katulad na lang ng ginawa nitong Daily Tribune, di ba? Nung inulat niya yung pre-op, authority to op na pinirmahan ni agent ng bayan, ni Agent Morales, nung nilabas natin first quarter of the year. Tapos ang sinasabi nila, tinawagan ni PCO, ng mga bangag, tinawagan ng Tribune. I-take down nyo yan. Yung pinost ni Maharlika na pre-op authority to op kasi AI yan. So sila ang magdedesisyon ng mga bangag. Pag sinabi nila na ito ay AI or fake, dahil nga nakalaboso sila, so pwede nilang tanggalan ng not only prangkisa siguro, o i-revoke daw nila yung credentials. So nakita ninyo. Pero di ba ang ginawa nila, tinawagan nila yung Tribune, pinatang-take down yung post, pero napasok sila. Bakit? Merong testigo na lumabas doon sa Senado. Sino? Si Jonathan Morales na sinasabi, yes,
yung inilabas ni Maharlika ay totoong dokumento nung siya daw ay nasa PIDEA pa as PIDEA agent. At siya ang pumirma. Sino ang fake news ngayon? Pinapalabas nila kami. Kasi ang involved si Marcos Jr. na addictus benedictus at i-raid na sana kasama si Maricel Soriano nung time na yan. Kita niyo naman yung ngiwi ni Maricel. Gawa ganon. Parang si Bangag. Di ba? Sino ang fake news? So ganon nila ngayon, tinitignan, mga palangga, yung accreditation. So kapag daw nag-deliver ng fake news, kasi sabi ko nga, yung mga media, marami sila talagang mga peking balita. Pero the point here, kukontrolin kayo media. Sinabi ko naman sa inyo to eh. Huwag kayong pakasisiguro. Kayo na isusunod. Nagkamali ba ako? Kaya nga ako nananawagan. Sabi ko, kayo mga mainstream media, hindi ko kayo kaaway. Dapat kayo ay kakampi kayo ng taong bayan kasi kayo ang fourth estate. Na meaning, para may check and balance, ang gobyerno, nakita natin ang mali at tama, mali. Kayo ang role nyo ganyan. Sinabi ko yun sa inyo, pero ang iba sa inyo nababayaran. And now, tingnan nyo, sinisikil na kayo. Well, I don't know with these big companies o magkakasabwat sila. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!